Ayun, mandar na, mga padre nga. Ayos na. Oh, ayos na, boss. Parang lumabas ng kasa. Okay, good. Oh, good daw. Shout out ulit sa mga taga Rivera. Mga padre, kung nais nyong magpagawa at tagbata lamang po kayo, pwede po kayo sumadya dito sa ating shop. Dito lamang yan sa Pulo Hermosa, Bataan. At tabing tulay lang po tayo mismo. Kumusta kayo mga padreng? At welcome back na naman sa ating channel. May dinala rito, Euro 150. Ang issue ng motor ni boss, papatay-patay pag tumatakbo, pag natagtag, aandar, pamaya-maya, hindi natatakbo, may ginagalaw lang daw siyang wire doon sa side cover sa kaliwa, aandar na hanggang sa tuluyan ng hindi umandar. At itong motor ni boss, converted na siya sa 4-pin na CDI o battery operated. Kaya marahil sinasabi niya pag ginagalaw niya yung wire, minsan napapaandar niya pero malimit, pag tumatakbo ay namamatay. Sa pagtro-troubleshoot ng ganyang issue, dapat hindi natin hinuhulaan. Dapat step by step tutumbukin natin yung eksaktong sira niyan. So yung kanyang carburetor daw, lininis ba ta? Nalinis naman daw. Tapos may kuryente kanina. Ngayon, meron kaya? Wala. So, yan ang i-check natin. Sa pag-troubleshoot ng ganitong ayaw mandar, ang una kong ginagawa dyan, chine-check ko muna yung kanyang high tension wire kung naglalabas ng kuryente. So, hindi porket naglalabas ng kuryente, okay na yun. Dapat at least 1 cm ang linalabas na supply ng kuryente. So, tanggalin na muna natin to. At sa pagkakataong yan, good naman yung kanyang high tension wire, nakalabas naman yung tanso. I-on natin yung kanyang susian. Sabay natin papatadyak kay boss. Check natin yung kuryente kung maglalabas. At least 1 cm. O, sige nga, pakitadyak nga. Hindi, tadyak lang, tadyak. Yeah. Tapa. Okay na. At sa pagkakataong yan, confirm natin mga idol na walang linalabas na kuryente. So, ito yung dahilan kung bakit patirik-tirik. So, pag ganyan ang issue, tutumbukin natin yung main source niyan. Doon tayo sa parting stator. So, lipat na muna tayo dun sa kabila. So, dito sa parting side na kaliwa, hanapin lang natin yung socket ng kanyang stator. So, hugutin natin to. So, dito sa kanyang socket ng stator, kung mapapansin nyo dito sa pangalawang socket, so wala na yung red na may black. So, yung kanyang primary. So, bumigay na kasi yung primary nito, kinonvert na sa 4-pin na CDI. So, ang una natin gagawin dyan mga idol, i-check na muna natin yung kulay pink na wire tsaka yung yellow kung naglalabas ng kuryente gamit yung ating test light. So, itong clip natin, lagay lang natin sa body ground, pwede rito. At pwede rin naman dito sa negative ng battery. Dito natin lagay. Tsaka natin sundutin yung kulay yellow, pakitadyak. Dapat yan hindi iilaw. Isa pa. Okay, good. I-check natin yung test light. Dapat iilaw dito sa kanyang battery. So, good. So, isunod naman natin yung kulay pink. Sundutin natin. Dapat hindi ilaw. Tadyak. Sige. At sa pagkakataong yan mga boss, confirm good yung ating charging ng ating stator. So, pwede na nating ibalik to. Ang isusunod naman natin dyan, tatanggalin na natin yung kanyang bangko at yung kanyang tangke. At sa pagkakataong yung mga padreng, natanggal na natin yung kanyang bangko, yung tangke. So, tutumbukin natin ngayon yung kanyang accessories wire. Sapagkat itong motor na to, converted na po siya sa battery operated. So, napatunayan natin na yung kanyang stator, good naman. Tapos, nag-test light tayo sa battery. May supply naman kasi kung sira yung regulator, so malolobat po yan. So, ang gagawin natin, tutumbukin natin yung kanyang accessories wire. So, dito may pinagapang na rito na wire. Kumuha na siya dito sa ating stoplight switch. Etong black, siya yung nagsisilbing accessories wire. So, ang gagawin natin, susundutin natin ang test light, yung kulay black. I-negative lang natin yung clip. So, ito. Negative natin dito. Okay. Lahat ng iilaw,
So, positive po siya. So, i-on na muna natin yung kanyang susi. So, ayan, naka-on. O, sundutin natin to nakapasok na wire. At kung mapapansin nyo mga idol, walang ilaw, oh. Wala. So, tumbukin natin dito sa positive ng battery. So, yan, may ilaw naman siya. O, ngayon, sundutin natin yung kanyang placer. Dito, yung kanyang black wire. Dapat to, iilaw, hugutin na natin. O, ayaw mahugot. Sundutin na natin, baba natin yung camera. So, dapat to, naka-on yung susi. Dapat iilaw tong, ayan o, umilaw. So, sa madaling salita, tong pinagapang na wire, eto, dapat iilaw to dahil nga tinap ito sa accessories wire. So, sundutin natin. So, yan, walang supply. Ngayon, ang gagawin natin mga idol, puputulin na natin to. Ililipat natin ng ibang posisyon. So, ito mga idol, na-confirma natin na nung nakaipit siya rito, so, hindi siya nasusuplayan ng accessories wire. So, gawin natin, sundutin uli natin dito sa placer relay, yung kulay black, dapat iilaw. So, umilaw. Sa pagkakataong yung mga idol, para hindi na maulit pang muli, dahil nung una, sinaksak dito sa socket, magbabakbak na tayo, idadirect na natin para tuluyan ng hindi matanggal. So, itap na natin dito. So, sinasabi pa ni boss, dahil nga tumirik, tila nawala ng pag-asa, balak niya nang bumili ng stator. Sa pagkakataong yan, yung kanyang stator, original pa po yan, sira lang yung primary. So, converted na siya sa 4-pin. So, kaya gusto niya palitan na. So, ang issue pala, nawalan lang ng supply, yung galing sa, dito sa stoplight, papunta dito sa ating CDI. Kaya hindi siya naglalabas ng kuryente. So, gagawin natin, itatap na natin dito yung pinagapang na galing CDI, papunta dito sa ating placer. So, babakbakin natin yan, tsaka natin itatap. So, i-check natin kung maglalabas ng kuryente. So, dito sa itong black wire, ito yung accessories wire ng mga Euro, Rusi, Honda. So, basta Honda, China brand. Pag nakakita po kayo ng black na wire, siya yung accessories wire. Pag sinabing accessories wire, kapag pinihit mo yung, inon mo yung susian, automatic yan. Mabibigyan siya ng 12 volt supply. So, bakbakin na muna natin to para dito na natin i-direct para kahit matagtag, tuluyan ng hindi matatanggal o mawawala ng supply. O, tanggalin lang natin dito. Si Boss Dayo pa from Rivera. Shout out sa mga taga Rivera. Kaya kung nais nyo ng masarap na kombinasyon ng mani. Anong title nung ano mo, boss? Mani mo? Mani at Corn mix. corn mix. Anong pangalan ng Gabs. Gabs? O, yan. Pwede kayong mag-wholesale o mamili kay Bossing. Kay Tata Buds ng Rivera. Ng HPM to da. HPM Toda, shout out dyan. So yan na, itap na natin mga idol. Oh. So i-check natin kung maglalabas ng kuryente. Dito tayo sa kabila. I-on natin yung susi. Okay. So ibalik na natin dito yung kanyang cap asinoise. So balik na muna natin. Huwag na natin tingnan yung kuryente. I-direct na natin yan kung aandar. So balik na muna natin to. Napaka-importante mga padreng na dapat alam natin yung perfect troubleshooting para hindi tayo gumastos. So ayan. Sige, tadyak. Tatadyak natin. Tadyak lang muna. Check natin kung aandar. Sige. 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 Chok mo. Chok. O, ayaw pa yata umandar. Okay. Chok. Ops, sandali. O, dahil ayaw po umandar mga idol, tanggalin uli natin. Check natin kung maglalabas ng kuryente. Pag hindi naglabas ng kuryente ito, meron pa tayong tutumbukin yung kanyang 4-pin na CDI. So ayan, tadyakan natin. Sige boss. Okay. Ayun, may kuryente oh. Lakas oh. Oh, lakas. Okay na, okay na. So yun, solid yung kuryente mga idol kanina.
walang kuryente. Ngayon lumabas na yung kuryente, ibig sabihin successful yung ginawa natin doon sa kanyang wire. Pero bakit umandar? Ang gagawin natin dyan, dito sa kanyang carburetor, try nating mag-drain. Minsan may tubig, o kaya naman, so kabit na muna natin to. Try nating paandarin. So yan, drain na muna natin dito. Drain muna tayo. Dito, drain muna tayo para itapon kung may tubig man yan. Binuksan ba to yung carburetor? Lininis mo naman. O walang gas. Hindi talaga under to mga idol, walang gas. Ayan o, hindi under yan. So gawin natin, kabit na muna natin yung tangke. Ayan, wala siyang pondo. So talagang di under. So kabit na muna natin yung kanyang tangke para mapa-under natin. Ayan. Shout out kay Andy Carion. Oh, president ng TODA, HPM. Mga padre, kung nais nyo magpagawa at taga-Bataan lamang po kayo, pwede po kayo sumadya dito sa ating shop. Dito lamang yan sa Pulo, Hermosa, Bataan. At tabing tulay lang po tayo mismo. So yung mga padre, nakabit na natin yung tangke. Check natin kung nasupply na ng gasolina yung kanyang carburetor. So ito mali to mga idol, oh. Pinalupot, mali yan. Ayan, oh. Ang purpose kasi nitong hose na to, yung labis na gasolina pag nag-overflow or nasira yung float valve. So itatapon niya rito kasi pag hindi na itapon niya, mapupuno, hindi mo na mapapaandar yan. So ayan, tumutulo na. Ibig sabihin meron na siyang gasolina. So to mali to, wag natin gagayahin to. Pinagbabawal na technique po yan. So mali yan. So try na natin paandarin, boss. Pakitadyak mo na ulit. Ayan, tadyak. Okay. Ayan o, direct mo, direct. Mga padre, kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at kung bago pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell. Para updated po kayo sa mga videos sa kagaya nito. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.